Sa mundo ng pakikipagkapwa-tao at maging sa loob ng palakasan, madalas tayong makatagpo ng mga individual na ang isipan ay tila isang pader na hindi matitibag. Sila ang mga taong, ayon sa turo ng aking lolo na isang iginagalang na propesor, ay hindi nararapat pag-aksayahan ng laway o enerhiya. Ang taong tanga sa konteksto ng kanyang payo ay hindi ang taong walang alam, kundi ang taong sarado ang isip. Yung mas mahalaga ang manalo sa argumento kaysa yakapin ang katotohanan. Bilang isang mentor sa larong Picha Pool, dala-dala ko ang aral na ito. Ang aking tungkulin ay ibahagi ang mga prinsipyo, teknik at mga makabagong patakaran na nagpapaunlad sa laro. Ngunit sa aking pagtuturo, hindi maiiwasan ang mga manlalarong nakakapit pa rin sa mga bad shot at sinaunang paniniwala. Sa kabila ng ebidensya at lohika, pinipili nilang manatili sa lumang tradisyon na humahadlang sa kanilang pag-unlad. Natutunan ko na hindi ko kailangang manalo sa bawat diskusyon. Ang tunay na karunungan ay ang pag-alam kung sino ang empty container na handang tumanggap ng kaalaman at kung sino ang saradong pinto na hindi na dapat pangkatukin. Sa halip na ubusin ang lakas sa mga taong ayaw magbago, mas pinipili kong ituon ang aking focus sa mga manlalarong may bukas na isipan at uhaw sa innovation. Darating ang panahon na ang siyensya na mismo ang magpapatunay sa aking mga teorya. Ang physics ng takbo ng bawat pitsa ay hindi nagsisinungaling. Balang araw, ang mga pag-aaral sa galaw at puwersa sa ibabaw ng mesa ang magsasabing tama ang aking mga itinuturo. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, ang pinakamatalinong desisyon ay ang manatiling tahimik, panatilihin ang sariling kapayapaan at hayaan ang resulta ng laro ang magsalita para sa akin. Dahil sa huli, ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng ingay. Nangangailangan lamang ito ng mga taong handang makakita rito.